Wanderis, gagawa ako ng 3 piraso ng dough sa 1/4 kilo ng harina. Ito ang ituturo ko sa inyo ngayon. Unahin natin ang tubig, 150 ml. 1/4 tablespoon ng yeast. 3.75 ml. Haluin natin. Asukal, 1/2 tablespoon, 7.5 ml. Asin, 1/4 tablespoon, 3.75 sa ml. Mantika, 1/2 tablespoon, 7.5 ml. Harina, 1/4 kilo. Usahin natin ng kaunti para magsama-sama na yung mga ingredients. Then pagka ganyan, pwede na natin ibuhos sa lamesa. At sa lamesa na natin mamasahin ng maayos. So guys, dumidikit talaga sa kamay yan, no? So kaya kinakailangan meron kayong konting harina. Konting-konti lang. Ang purpose lang na ito ay para hindi dumikit sa kamay at hindi dumikit sa lamesa. Kasi pag nadamihan ninyo, baka naman tumigas yung inyong dough. Ang gawin na lang ninyo sa kanya, masahin ninyo ng masahin hanggang sa lumabas yung magandang texture ng dough ng pizza. Ayan o, hindi na nadikit sa lamesa o. Hindi na nadikit sa kamay. And finally, Wanderis, pag nakita ninyong maputi na siya, at the same time makinis, malambot, bilogin nyo lang ng parang siopaw. Tapos ilagay natin siya sa planggana. Lagyan natin ng konting mantika yung planggana, konti lang para hindi kumapit. Then pagkatapos, ilagay din natin siya. Lagyan din natin ng konting mantika yung ibabaw. Takpan natin siya para mas madaling umalsa. Pero optional lang yon. Pwede nyong hindi takpan. Takpan natin. Pagkatapos natin siyang pagpahingahin, Wanderis, nilagyan ko siya ng oras. Bali, sakto 1 oras. Ito na ang itsura niya ngayon. Kung papansin ninyo, double size na siya. So pag nag-double size na siya, proceed tayo sa susunod na level. Kunin natin. Tapos ganitoin natin siya. Tingin natin sa 3. So, sa madaling salita, 3 dough ang magagawa natin sa 1/4 na harina. Pagkatapos nating hiwa-hiwain sa 3, yan, bilugin natin na parang siopaw. Yan o, ganyan lang guys. Nilagyan ko rin ng konting mantika yung lamesa para hindi siya dumikit. So, i-rest natin, pagpahingayin natin ng mga ilang minuto ulit at saka natin i-roll para maging doon na siya. Pinagpahinga ko lang siya ng 40 minutes at halos magdo-double size na siya. Pagkatapos niyan, pwede na natin simulan. I-roll na natin siya, palalaparin na natin siya at ilalagay na natin siya sa pan, sa plate. Kung sino yung pinakamalaki, yun ang unahin ninyong i-roll. Yan. Lagay lang kayo ng konting harina, budburan nyo rin ng konting harina para hindi dumikit sa rolling pin. Tapos, ang pagro-roll guys, dahan-dahan lang. Sakto lang. Huwag ninyong tutuunan ng malakas kasi madideform. Yung bigat lang ng rolling pin, yun lang, sakto lang yun hanggang sa lumapad. Tapos pag siya'y malapad na halos yung lapad na ng pan, kailangan malapad ng kaunti sa plate. Ilalagay na natin siya sa plate. Pag napansin ninyong siya ay sinlaki na ng pan, tigilan nyo na at ilagay na natin sa pan. Pagpag natin ng kaunti yung harina niya, mas maganda guys yung malaki siya ng kaunti sa pan para hindi mahirap. Then pagkatapos niyan, kung mayroon mang sobra ng kaunti, hilahin nyo lang ng kaunti ng tinidor. Manipis lang yung gagawin kong dough. Kasi 2 guhit lang to. Kulang pa nga ito ng 2 guhit eh.
Pero kung gusto nyo ng makapal na dough, gawin yung 1/4 bawat isa. Pagkatapos niyan, tusukan natin ng tinidor. Para yung mga pocket bubbles, sisingaw siya, hindi siya lolobo. Yan na yung itsura ng tatlong dough na nasa plate. At ang sukat ng pan na ginamit ko ay 10 by 10. So pagkatapos ng 1 oras at 20 minutes na pinagpahinga natin yung dough na nasa pan, ito na itsura niya. Double size na siya. Sasalang na natin sa portable DIY oven na ginawa ko. Gawa lang sa lata ng Kalboro. Marami na akong nilutong pizza pie sa kanya at mga tinapay. So doon ko ulit siya lulutuin, pero hindi na sa kalandi uling. Ipapatong na natin siya sa silane. 3 layer tong ginawa ko. Sa 2, 3. Yan. Lutuin na natin. Yun. Maganda ang luto niya, oh. Kaunti lang yung brown. Basta nakakita na kayo ng brown, kahit maliit lang, luto na yun, baliktaran. Actually, nabaliktad ko na to. Hindi ko na lang pinakita sa inyo yung unang baliktad ko. Ayan, oh. So, babaliktarin nyo. Pagkakuha nyo, babaliktarin nyo. Ayan. Pag nadikit, pukpukin nyo lang ng konti, konting-konti lang. Ayan guys, ayan, may brown na, oh. Nakita ninyo may brown na. Kahit maliit lang yan, luto na yan. Pagkatapos, salang uli natin. So, pag nagkaroon ng brown sa ilalim ng kaunti, tansyan nyo, luto na. Okay na yun, pwede nang kunin. Finally, wanderis. Papalo naman ng aking page. Mga guys, tulungan nyo yung aking Facebook. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Guys, ito na. Yung finished product na ginawa nating dough. Sa 1/4 kilo ng harina. 3 piraso na dough. Wiggle, wiggle. Like